Magandang araw. Sino sa inyo ang may gantong eksena nung kayo ay bata pa? Ma, ayoko magsimba! Anong ayaw? Palo, gusto mo? Wait lang, ma! Bilisan mo! 8:01 na! Naku, late na tayo! Ma! Tumayo ka! Ayoko po, nakakangalay! Tayo o tsinelas pag-uwi? Eto na nga, tatay na nga eh. Lagi na lang pinapagalitan. Lagi, paulit-ulit na lang. Ganyan. Oh, mare! Masarap sanang matulog ng mahaba kapag araw ng linggo. Pero masasabi ninyo ba ngayon, nabuti na lang, pinilit akong magsimba ng nanay ko noong bata pa ako. Ito ang naging resulta ng isang survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong Disyembre 2022. Habang unti-unting nababawasan ang bilang ng mga Kristiyano, mabilis namang dumarami ang pamilyang walang kahit anumang gawain na magpapatibay ng kanilang pananampalataya ng sama-sama. Dahil sa internet at social media, maraming kabataan ang nagiging bukas sa iba't ibang pananaw at paniniwala na dati ay hindi nila alam. Ginagamit din ng mga institusyong panrelihiyon at teknolohiya. Bagamat layunin nito mapanatili ang komunidad, malaki pa rin ang pagkakaiba ng online na pagsampa kumpara sa personal na pagdalo. Ang pangunahing suliranin ng online worship ay ang kakulangan ng direktang pakikisalamuha sa kapwa. Dahil dito, tila nagiging malayo at malamig ang karanasan ng pagsamba. Ang mga taong nasanay ng dumalo sa simbahan noong bata pa ay mas malamang na ipagpatuloy ito pagtanda. Ngunit kung ang mga magulang mismo ay hindi na nakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon, natural ding hindi ito mararanasan ng kanilang mga anak. Tunay nga, karamihan sa mga Pilipino, batid man nila o hindi, ay pinipiling isabuhay ang tinatawag na Pascal's wager. Ayon dito, kung naniniwala ka sa Diyos at siya ay umiiral, gagantipalaan ka sa langit. At kung hindi siya umiiral, hindi mo rin naman ito malalaman. Kaya't mas mabuting maniwala sa Diyos. Sa ating pagtayo sa pananampalataya bilang isang pamilya, kailangan nating yakapin ang sigla, kabaitan at pagiging bukas na ipinapakita ng ating kabataang mananampalataya. Ito ay isang panibagong panata na isabuhay ang ebanghelyo ng tapat at totoo sa bawat aspeto ng ating buhay upang matiyak na ang pananampalatayang ito ay magiging puwersang magbibigay bago sa lipunan na magbubunga ng katarungan para sa lahat. Kaya ngayon, bilang isang pamilyang Pilipino, sabay nating tanungin ang ating sarili, magsisimba o mangangamba? Dahil sa tahanang may pananampalataya, ang pamilya ang unang simbahan. At doon nagsisimula ang pananampalatayang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.